Bees are known for its stinging capabilities that cause people to get rid of them. But little do we know that it helps a lot in our needs, especially in the agricultural industry. Paano nga ba nakakatulong ang mga bubuyog sa ating mga farmers? Ating alamin with the owners of the Milea Bee Farm and Bath and Body Wellness. Sa bayan ng San Jose, Batangas, matatagpuan ang isang farm ng mga small but not terrible insects. Ang Milea Bee Farm na pagmamay-ari ni Mr. Rico Omoyon. Ang Milea Bath and Body Wellness sells a wide range of products produced from bees. Nag-start ito nang dahil sa sakit ng kanilang anak. Parang mga 6 or 7 years ago, yung anak ko na bunso, nagkaroon siya ng skin asthma. And we went from one doctor to another. Until merong doctor na nagsabi na, ay, sa Australia, lang yan, natural products lang ginagamit nila. Until I hit a certain combination of oils na nag-work talaga doon sa anak ko. Madali ko na-manage yung skin asthma niya. So that started yung business. Milea Bath and Body Wellness assures its customer the effectiveness and safeness of their products because of the byproducts from bees. Ang advantage naman ng mga lipstick namin at saka lip balm, we use natural beeswax. Hindi kagaya dun sa mga commercially prepared, you're using petrochemical byproducts. So, kung ang lips mo ay nagka-crack or may singaw ka, naturally, mag-heal dahil dito. Kasi yung ginamit na beeswax, may natural na antibacterial properties sila. So yun, hindi lang siya yung pampaganda, merong add-on benefit. From cosmetics down to vitamins, meron lahat yan sa Milea Bath and Body Wellness. So ngayon, nung may bee farm na kami, nakagawa naman kami ng added products kagaya ng bee pollen, mga propolis extract, tapos yung mga sabon na merong mga propolis na yung bihirang makita sa market. Yung mga pollen, sobrang niyang galing na magbigay ng energy. Having this kind of business doesn't really require you to have a bee farm, but it is still best to have one on your own. Kaya hatid sa inyo ni Rico Omoyon ang ilang tips sa pagkakaroon ng isang bee farm. Ang recommendation ko lagi, magsimula ka sa dalawa. Pag may nangyari kasi doon sa isang colony, pwedeng tutulungan ng isang maayos pa. Pag mahina yung isa, pwede nating gawa ng paraan para matulungan itong mahina. Para magpantay sila ng lakas, tuloy-tuloy silang lalakas. Maaring gumamit ng kawayan, lumang gitara, lumang bote, o anumang container na walang amoy o di pinaglagyan ng mga kemikal. Provide a housing for bees that is elevated to avoid cockroaches and ants. Pwede ring pahira ng used oil ang mga posteng ginagamit na patungan ng mga bees upang di makaakyat ang mga langgam. Gawing tuwing summer ang harvesting ng honey dahil sa ganitong panahon maraming nectar ang mga bulaklak na siyang pinagkukuhaan ng mga bubuyog para gawing honey. Malaking advantage ang pagkakaroon ng bubuyog sa inyong farm dahil sa tulong na naibibigay nito para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Mas magandang mag-alaga tayo ng bees dahil dual purpose siya. Makakakuha tayo ng honey, makakakuha tayo ng pollen, which is pwede na rin siyang food supplement natin tsaka sa mga bata. Tapos yung ma-enjoy pa nating pollination services for free galing sa bees. So agricultural country tayo. Ngayon, ang pinaka-safe na gawin natin is to produce our own food, grow our own food. Hindi natin kalaban ang bees sa ating agrikultura. Sila ay ating kaagapay, makakapagparami sila ng bunga. Hindi man tayo kumikita ng todo sa kanila, pero dun sa nakukuha nating produkto sa ating mga halaman, enough na yon para alagaan yung ating pamilya.